Magandang umaga po sa ating lahat at maligayang pagdating sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga tito, tita, lolo, lola, ate, mga kuya, at sa mga special someone ng ating mga graduates o mga magsisipagtapos. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa baccalaureate program para sa taong 2026. Ako po si Dennis Gutierrez, ang inyong lingkod at tagapagpadaloy ng programa para sa umagang ito. At sabay-sabay po natin salubungin ang hanay ng mga magsisipagtapos. Palakpakan ko na.
Universidad ng Pilipinas, Baguio. Ang mga officials at kawani ng UP Baguio. At ang ating panauhing pandangal. Lakpakan po natin. Magsitayo po tayong lahat at manatili tayong nakatayo para sa panalangin na isasagawa ng Tinig Amyanan.
Muli tayong umupo para sa pagtatalaga ng sarili sa serbisyo bilang ugnayan ng Pahinugod Baguio Volunteer. Narito ang Direktor ng Ugnayan ng Pahinungod, katuwang na Profesor Joao Paulo D. Reynaldo. Good morning, everyone. Naibagkagsapan dito kung kada kayo amin. Distinguished guests, respective faculty, beloved families, and friends of our graduates, and of course, our UP graduates of 2026. Sapay kumaawan na labasan ko. Today, you are to celebrate more than the completion of your academic program. You celebrate a journey that has transformed not only what you know, but who you become. You celebrate the sleepless nights spent wrestling with ideas, the failures that demanded humility, the fieldwork that unsettled your assumptions, the friendships forged through shared struggles, and the quiet moments when learning ceased to be the accumulation of knowledge and became an encounter with people, places, and purpose. Yet commencement is an invitation to answer a more enduring question: from what you have achieved to from whom you have been educated. And the answer lies in the name you now carry with greater understanding than when you first entered this university. You are Scholar ng Bayan or Scholar para sa Bayan. Now, allow me this time to invite all the UP Pahinungod volunteers of the graduating class to please stand in their respective places, please. And kindly raise your right hand in the traditional oath-taking position as we solemnly affirm our pledge of service, and please repeat after me. I shall return, not because our communities are behind us, but because they have been ahead of us. Patiently teaching us what education is truly for. We commit to ensuring that our knowledge always finds its way home. We commit to measuring our excellence not by the honors we receive, but by the lives we uplift. We commit to keeping our scholarship accountable to the people from whom it ultimately draws its meaning. We shall listen before we lead, serve before we seek recognition, and build our communities rather than merely for them. We shall carry forward the values of honor, excellence, and service. Not as ideals reserved for this day, but as principles that will guide every decision, every profession, and every life we touch. And whenever our paths may lead, we shall never forget that the highest return on a public service is not personal success alone, but a lifetime devoted to returning knowledge, dignity, hope, and service to the communities and to the nation that first entrusted us with their faith. And this is our pledge. Thank you. You may now take your seat. Padayon para sa komunidad, para iti pagilian, kan para iti bayan. Thank you.
Upang ipakilala ang ating panauhing tagapagsalita, tinatawagan natin ang Dekano ng Kolehiyo ng Agham, Dr. Gilbert R. Peralta. Chancellor, Vice Chancellors, faculty, staff, proud parents and families, honored guests, and most especially our graduating students, good morning. A baccalaureate service is a unique moment in UP Baguio. Before conferring your respective degrees, we gather in reflection to express gratitude for the journey that has brought us here and to contemplate the responsibilities that await our graduates beyond the university. It is therefore fitting that this morning we hear from someone whose life demonstrates that education is not merely about acquiring knowledge, but about transforming that knowledge into meaningful service for society. It is my distinct honor and privilege to introduce our baccalaureate speaker, Dr. Deo Florence Onda. Mamaya muna. Upo muna kayo. Okay. Dr. Onda's story is one that resonates deeply with the University of the Philippines Baguio community. As a graduate of the Bachelor of Science in Biology program, he once occupied the same classrooms, walked the same campus pathways, and nurtured the same aspirations that now fill the hearts of our graduating students. After graduating from UP Baguio, he went to the Marine Science Institute of the University of the Philippines, Diliman, where he earned his master's degree in marine science before pursuing doctoral studies in microbial oceanography in University Laval in Canada. He later completed his postdoctoral fellowship at the Alfred Wegener Institute in Germany, conducting research on one of the planet's most fragile and rapidly changing environments. Yet perhaps what is most inspiring is not simply the global reach of his academic career, but the fact that his scholarship has remained firmly rooted in addressing the needs and challenges of the Philippines. Today, Dr. Onda serves as a research professor at the UP Marine Science Institute. Throughout his work, he has become one of the country's foremost marine scientists, advancing our standing in microbial biology, marine biodiversity, harmful algal blooms, climate change, and the sustainable management of our oceans. His research reminds us that science is not confined to laboratories. It becomes truly meaningful when it informs public policy, protects our natural resources, and improves the lives of our people. As principal investigator and program leader, Dr. Onda has led a number of nationally and internationally funded research initiatives involving government agencies, international organizations, universities, and local communities. His leadership has helped shape scientific collaboration, strengthen marine environmental governance, and advance research on issues that affect not only our country, but also the global community, from marine plastics pollution and biodiversity conservation to science diplomacy. His scholarly contributions have been equally remarkable. He has authored numerous publications in internationally respected scientific journals and helped bridge the gap between scientific discovery and public decision-making. Such excellence has naturally earned widespread recognition. Dr. Onda is a UP Scientist 3 and a recipient of the DOST Gawad Agham Balik Scientist Achievement Award and multiple UP Professorial Chair Awards. Notably, in 2025, he is honored as one of the outstanding young men of the Philippines, a distinction bestowed upon Filipinos whose achievements have made significant contributions to national development. Yet impressive credentials tell only part of the story. Equally significant is his unwavering commitment to mentoring young scientists. Over the years, he has supervised and guided numerous graduate students who are now contributing their own research to the advancement of science. For our graduates, Dr. Onda's journey offers a powerful reminder
the education you receive from the University of the Philippines is not a destination, but a beginning. It is a foundation upon which you are called to build life purpose, integrity, and service. His story affirms that a student who begins in the classrooms of UP Baguio can contribute to scientific expeditions, influence environmental policies, shape international scientific cooperation, and serve the Filipino people through excellence in scholarship. Therefore, it is with great pride and I present our baccalaureate speaker, distinguished scientist, educator, mentor, and proud alumnus of the University of the Philippines, Baguio, Dr. Deo Florence Onda. Let us all welcome Dr. Onda. Magandang umaga, pwede na po tayong umupo. Kay Dean Gilbert, maraming salamat sa pagpapakilala. Sa pamunuan ng UP Baguio, sa mga magulang, at syempre sa mga graduates o mga graduating ngayong araw, magandang umaga sa inyong lahat. Balik-ili. 18 taon na yung nakakaraan o nakakalipas nung tumayo ako sa podium ito para mag-deliver ng speech, kabahagi ng batch ko sa baccalaureate program din. 18 years ago, imagine. Nung naimbitahan ako ng UP Baguio na bumalik para maging speaker, magkakahalong emosyon yung dumating sa akin. Kaba, kasi para akong babalik ng eskwelahan, makikita ko yung mga dating profesor ko, parang thesis defense. Saya, kasi para akong estudyanteng lumayo ng matagal na panahon at uuwi sa bahay para magbakasyon at makasama muli ang pamilya. Isang pamilyar na emosyon probably para sa marami sa inyo ngayon. Umalis ng pinanggalingan, ng inyong ili, para sa Baguio tumupad ng mga pangarap. Dahil dito, di ko tuloy alam kung ano kukwento ngayong umaga. Para kasing alam mo yung pakiramdam na batang pumunta sa field trip, tas marami siyang naranasan, tas marami siyang gustong ikwento sa nanay at tatay niya pagbalik ng bahay. Parang batang nagsusumbong. Kasi sa totoo lang, para sa ating lahat, tunay na naging tahanan natin ang UP at ang Baguio. Kaya kahit na alam ko na dapat masaya lang tayo ngayong araw, kasabay ng paglisan yung kurot at lungkot. Naalala ko yung huling araw ko sa Baguio 18 years ago, bago ko bumaba ng Maynila. Gumising ako ng alas 6 ng umaga, mula sa boarding house ko sa may P. Valenzuela, naglakad ako papunta ng Session Road, papunta ng Burnham, kumain ng strawberry taho, umakyat ng Session Road, nag-jeep papuntang John Hay, naglakad hanggang Mines View. Bumalik ako ng lumang palengke, kumain sa slaughterhouse, pumunta ng mga sulok na dati hindi ko napupuntahan. Parang ayaw ko kasing lumisan ng Baguio nang hindi ko nakikilala ito ng lubusan. Pagdating ng dapit hapon, tumambay ako sa La Azotea. Humigop ng kape habang pinagmamasdan yung paglubog ng araw. Nung gumabi na, pumunta ulit ako ng UP Baguio. Kumaway ako sa mga kuya guards. Nagpaalam ako sa mga kuya Choco Boys. Naglakad sa mga pasilyo ng BJL, ng KA, ng IB, sa Woods, sa Court A. Mga pasilyong hindi ko na alam kung kailan ko pa ulit mababalikan. Pumunta ako huli sa grounds. Doon naramdaman ko yung lamig. Alam kong hahanap-hanapin ko yung init ng yakap ng hamog ng Baguio. Yung kalinga ng UP. Tumingala ako kay Uble. Huminga ng malalim. Sabi ko sa sarili ko, handa na ako. Handa. May tamang paghahanda nga ba talaga sa isang maingay, magulo, at hindi patas na mundo? Bilang mga taga-UP, hinubog tayo na maging buo at ng may pagpapakatao. Nagpapakadalubhasa tayo hindi lang sa mga sarili nating larangan, pero hinatake tayo ng UP na tumugon sa mas malawak na problema ng lipunan. Personally, ipinagpapasalamat ko yung training ko sa mga GE courses at GE professors. Kasi natuto ako magpahayag ng sarili at mas epektibo sa comms. Nakita ko ang halagan at ambag ko sa lipunan sa mga soksay GE.
ang kahalagahan ng mga sanaysay at kasaysayan sa CAS, ang kahalagahan ng malikhaing pag-iisip at pagpapahayag ng sarili sa arts electives. Sinigurado ng UP Baguio na maiintindihan natin ang komplikadong problema ng lipunan sa pamamagitan ng mga GE na nagpapalawak sa sensibilidad at nagpapayabong sa kamalayan. Ang kailangan natin ay mga kabataang Pilipinong may kritikal na pananaw at teknikal na abilidad para tugunan ang mga problema ng lipunan. At dahil dyan, kasama ng inyong mga guro, no to GE or Reframed General Education Curriculum ng CHED. UP rin na nagmulat sa akin sa mga issue na hanggang ngayon ay patuloy kong dinadala. Kahit na bio student ako dati, naging isa akong manunulat ng outcrop. Ang una kong deployment, i-cover ang Hacienda Luisita Massacre sa Tarlac. Nakisalumuha ako sa pamilya ng mga biktimang magsasaka. Nakinig sa kanilang mga kwento, natulog sa ilalim ng buwan nang walang sapin sa likod kasama sila. Ngayon, bilang isang siyentista, ang mga research projects ko ay patuloy pa rin nakaangkla sa karanasan ng mga mangingisda at magsasaka. Siyensyang nagmumula at para sa masa. Di ko rin alam kung naalala pa ni Chancellor Macan Santos at ng ilang pang mga faculty. Noong naging USC Invite Desk Chair ako, third year college, nilatag ko yung programang Styro-Free UP Campaign na nagbigay daan sa pagban ng single-use styro sa UP Baguio. Hinubog nun yung paninindigan at advokasya ko para sa kalikasan. Ngayon, kasama ang faculty nyo na si Dr. Paul Ignacio, kami na ang nagpapatakbo at humahawak sa mga national R&D projects para maghanap ng science-based solution sa problema ng plastics pollution sa bansa. Naging USC chair ako. Noong naging USC chair ako noong 2007, probably mga estudyante alam pa rin ito, kami yung nagpasimula ng programang Salakniban. Layunin lang naming bigyan ng pansin at kahalagahan ng student orgs at community building. Ngayon, nagtatatag na tayo ng iba't ibang national organizations para sa iba't ibang issue. At katulad ng marami sa inyo kanina, isa akong proud pahinungod. Ang una kong deployment, magturo ng kabataan sa Kalinga. Ang immersion ko sa mga magsasaka ng Kalinga nagturo sa akin sa kanilang karanasan at sa kanilang mga pangangailangan. Tunay nga na patikim ng UP sa inyo ang labas na mundo. Dahil sa totoo lang, itong mga problemang sinosolve natin sa classroom na marahil ay para sa atin ay para lang pumasa sa kurso, ay tunay na nakakapagpabago ng buhay ng ibang tao. Ang mga pinapanindigan ninyo ngayon, ang maghuhubog hindi lang ng inyong kinabukasan, kundi pati kapalaran ng inyong komunidad at ng inyong bayan. Kaya, habang hinaharap ninyo ang bagong mundo, huwag niyo sana malimutan ang turo ng universidad. When things become difficult, do not forget what you once stood for. Isabuhay ang mga prinsipyong itinatak sa inyo ng Universidad ng Pilipinas. Dangal, husay, serbisyo. May iba-iba man tayong paraan paano ito isasabuhay. Alalahanin natin na tunay na isang karangalan pero isa ring mabigat na pasanin ng tawaging scholar ng bayan. Mga anak tayo ng bawat manggagawang nagdidildil sa ilalim ng araw, nagpapagod sa mga opisina, at kumakayod hanggang gabi para lang magkakambag sa bayan. Ang tunay nating guro ay mga mamamayan. Ang tunay nating silid-aralan ay ang lipunan. Totoong it takes a village to raise a child. And in our case, it took a nation to raise a scholar. As you leave UP to pursue your dreams, remember that those dreams are not just yours. Those are also the dreams and aspirations of your family, your friends, your community, and most importantly, that of the Filipino people. Kaya naman, palakpakan ninyo yung inyong mga sarili kasi natapos ninyo ito. Congrats, Batch 2026. Pero dahil graduate na kayo, tapos na rin po ang allowance season. So, welcome to the world of being unemployed. Paglabas ninyo ng UP, marami sa mga plano ninyo, sa totoo lang, hindi mangyayari.
Pero okay lang. Take each mistake as a lesson and failure as a redirection. Ako, kaya ako nagbayo kasi gusto kong maging doktor, doktor ng medisina. Pero iba ang naging plano ng tadhana. Katulad ng marami sa inyo, laking tagig-tabing dagat ako. Isa po akong taga-isla. Galing sa pinakamagandang probinsya sa Pilipinas, ang Palawan. Alam niyo ba kung ilan na ang isla ng Pilipinas ngayon? 7,641. Ang dami, no? Sa mga nanay, tito, tita dyan, hindi na po ito high tide o low tide lang. 7,641. Napakaraming isla. Isa tayong archipelagic and maritime nation. Mahigit sa 50% ng populasyon sa bayan sa Pilipinas ay nasa tabing dagat. Ibig sabihin, more than 50% ng populasyon ng Pilipinas ay diretsyong nakadepende sa yaman ng karagatan. Noong lumalaki ako, ang lagi kong mga kausap ay mga kapitbahay kong mangingisda. Inaabangan ko sila sa pag-alis sa hapon para mamalakaya, tapos inaabangan ko rin yung pag-uwi nila kinabukasan para sa huli nila. Sila yung mga unang nagkwento sa akin tungkol sa paano ginagamit ang buwan at ang mga bituin bilang kompas o gabay sa gabi, kung kailan at saan makakakita ng maraming isda, kung paano naapektuhan ng pagbabago ng panahon ng dagat at huli nila, kung paano sila naapektuhan ng mas maraming pagkasira ng corals, kung paano sila naagawan ng huli kapag maraming malalaking commercial fishing vessels ang pumapasok sa municipal waters, kung paano sila naapektuhan ng sigalot at bangayan sa West Philippine Sea. Kung tutuusin, sila yung nag-inspire sa akin na magtanong, maging mausisa at maging isang scientist. Ngayon, bilang isang scientist sa UP, isang pribilehiyo na pag-aralan ng yaman ng dagat natin. Ang Pilipinas kasi ang tinaguriang Center of Marine Biodiversity. Nasa sentro tayo ng Coral Reef Triangle. May pinakamaraming buhay nilang o biodiversity para tayong Amazon Forest of the Sea. Alam niyo ba, almost 88% ng Pilipinas ay nasa ilalim ng katubigan. Ang teritoryo natin ay ang water world. Pero bakit sa kabila nito, sabi ng isang pag-aaral, halos 7% lamang ng GDP ang galing sa ocean economy o ambag ng karagatan. Napakaliit na ambag para sa napakalaking kayamanan. Bakit sa dami ng isda sa dagat, sa dami ng corals, sa lawak ng katubigan ng bansa, sabi ng Philippine Statistics Authority, halos 27% ang poverty incidence rate ng mga mangingisda at magsasaka. Sila pa rin ang pinakamahihirap na batayang sektor sa bansa. Ang mga taong naghahanap ng pagkain ang walang makain. Sabi ng iba, tamad kasi ang mga Pinoy kaya tayo naghihirap. Pero alam nyo, sa dami ng kilala kong mga mangingisda at magsasaka, ako na ang magpapatunay. Sila ang isa sa mga pinakamasisipag na kakilala ko. Sino ba ang hindi mabibilib? Ang mga mangingisda sakay ng maliliit na bangka ay magpapalaot ng magdamag sa gitna ng karagatan, sa gitna ng kawalan, para may mahuli at maiuwi sa pamilya. Madaling sabihin na tamad ang mahihirap. Pero ang totoo, biktima sila ng isang sistemang mapaniil at gahaman. Bilang isang marine scientist sa Pilipinas, nabigyan ako ng pagkakataon na pumunta sa malalayong mga lugar na hindi masyadong napupuntahan ng maraming Pilipino, tulad ng West Philippine Sea. By the way, atin ang West Philippine Sea. Hinaharap ng mga scientificong Pilipino yung malalaking alon kahit wala kaming hazard pay. Pumupunta kami sa mga lugar na dapat ay atin pero pilit inaangkin ng ibang bansa. Ginagawa namin yung mga trabaho namin kahit na may banta ng panghaharas at panggigiit mula sa mga barko ng China. Nung bumalik ako noong 2018, naatasan ako mag-lead ng expedition sa West Philippine Sea bilang chief scientist. Doon, nakilala ko ang mga mangingisda ng Pag-asa. Isang araw, may lumapit na mangingisda sa aming barko. Sabi niya, "Boss, gusto mo sariwang lapu-lapu? Bagong huli, palit lang sa gas para sa bangka." Sabi ko, "Sige po, Manong." Maya-maya bumalik siya sa barko. May dalang isang balding isda.
Kaya lang, yung mga isda, wala pa sa isang dangkal laki sa kamay ko. Sabi ko, aniliit naman po ata nito. Sabi niya, naku sir, matagal na kaming walang nahuhuling malalaking lapu-lapu. Dahil mula nang dumating yung malalaking barko sa kabila, naghirap na din kami. Sabay turo sa Chinese vessels. Bakit nga kaya sir? Nagitla ako sa tanong niya. Di ko masagot. Bilang scientist, naisip ko, kulang pa sa datos. Dahil nga ba nasisira na ang bahura? Overfishing? Climate change? O dahil may kumukuhang iba? Pero yung datos na marahil sa atin ay numero, para sa kanila, araw-araw na karanasan, gutom at kahirapan. Yung mga mangingisda na nagpapalaot, biktima rin sila ng maraming bagay. Pero kahit sa usapin ng West Philippine Sea, di sila masyadong napapakinggan. Sanay tayo makarinig ng mga Chinese Coast Guard na hinahabol ng barko ng Pilipinas. Mga mangingisdang tinataboy sa sarili nating katubigan. Mga bangkang intensyonal na binubunggo at pinapalubog. Hanggang sa gitna ng laot, sila pa rin ang biktima. Sila pa rin ang talo. Para mas marinig ang kwento nila, naglunsad ako ng isang project para sa science communication. Ang pangalan nito, Voices from the Sea. Gusto namin na ang mga local storytellers ang maghanap at magbahagi ng kwento. Isa sa mga na-train namin ay si Lucky, isang student journalist mula sa Palawan State University na nagsulat ng kwentong A Line Cast Too Far. Kwento ito ng mangingisdang si Mang Jun, na lingguhang pumapalaot sa reed bank sa WPS, at ang kanyang anak na si Junjun. Tuwing mangingisda si Mang Jun, nagpapaalam at naghihintay sa pagbabalik niya si Junjun. Nung maliit pa si Junjun, naghihintay siya sa dulo ng pantalan. Nung nagkaisip na si Junjun, naghihintay na lang siya sa bahay. Nung tumatanda na si Junjun, nasanay na lang siya na wala ang tatay niya at hindi na siya naghintay. Ito ang bahagi ng kwento. Cast too far doesn't always reel something back. And when it does, what it reels in isn't just fish. It's distance, detachment, a child who has learned to stop waiting. Maybe that's a tragedy of it all, that in the act of trying to hold on or throwing the line again and again, we forget that even lines can be cut apart, and not everything tugging on the other end is still pulling back. After all, just like fishing, connection depends not just on how far you cast, but whether there's still someone waiting when you haul it in. Connection depends not just on how far you cast, but whether there's still someone waiting when you hold it in. Hanggang sa tahanan, biktima pa rin, talo pa rin ang mangingisda. At hanggang ngayon, wala pa ring batas na nangangalaga sa kapakanan at psychosocial well-being ng mga mangingisda at kanilang pamilya. Sabi nga ng asawa ni Mang Jun, buti pa yung OFW sir, pwede matawagan, pwede mag-video call. Eh yung asawa ko, linggo-linggo kong iniisip, makakabalik pa ba siya ng buhay? Sabi niya, ewan sir, nakalimutan na yata kami ng gobyerno. Tapos yan, pinapapasok nila yung mga malalaking pangisda na barko, lalo nang walang nahuli yung asawa ko. Noong 2024 po kasi, kinatigan ng Korte Suprema ang desisyon na payagan ng mga commercial fishing vessels na pumasok sa municipal waters o 15 kilometro mula sa dalampasigan na dapat ay nakalaan sa mga maliliit na mangingisda. Nagresulta ito sa mas malawakang agawan ng pangisdaan at mas pagkalugi ng maliliit na mamamalakaya. Hanggang sa baybayin, talo pa rin ang mga mangingisda. Dumalaw ako minsan sa mga mangingisda sa Makalelon sa Quezon. Dinala ko yung mga undergraduate students na tinuturuan ko sa isang GE, ang MS1. Again, kaya mahalaga ang GE. Gusto kong mas matutunan nila ang buhay ng mga mangingisda at kanilang ambag sa lipunan. Yung isang estudyante ko, tinanong niya si Kuya Ariel, isa sa mga partner fisher folks namin sa oyster farming na project. Sabi ng student, Kuya Ariel, i-encourage nyo rin po ba yung mga anak nyo na maging mangingisda? Mabilis pa sa kidlat yung sagot niya. Ay, hindi. Hindi ko papayagan yung mga anak ko na mangisda. Okay nang ako na lang. Mag-aral sila, magsipag sila, umalis sila dito. Tama nang matapos na ito sa akin. Sinasabi niya ito nang nangingilid ang luha at nanginginig ang boses. Hanggang ngayon, pag naalala ko yun, di ko mapigilang malungkot, magalit, magtanong,
Isipin nyo na lang, kapag tumigil mangisda ang mga maliliit na mangingisda, sino na lang magpapakain sa mga maliliit na komunidad sa bansa? Sa konteksto ng nagbabagong panahon at mundo dahil sa climate change, mangingisda rin ang mga apektado. Hindi tayo pare-pareho ng nararanasan at hindi tayo pantay-pantay na naapektuhan. Dahil sa totoo lang, kapag kalikasan ang nasira, ang unang-unang apektado, ang mga mahihirap. Naalala ko yung kwento ng mga mangingisda sa Cebu. Noong tinanong namin yung mga nasa syudad kung paano sila naapektuhan ng plastics pollution, ang sagot nila, hindi naman daw, okay lang sir, kasi nakahakot naman araw-araw ang mga basura. Pero ang parehong basura, pag hindi na-manage ng maayos, makakatakas, mapupunta sa ilog, dadating ng dagat. Nang tinanong namin yung mga mangingisda, sabi nila, kapag malakas ang hangin, sir, marami ang basura. Sa bawat hagis ko ng lambat, gugugol ako ng 1 o 2 oras para maglinis ng lambat bago ko ito ihagis uli. Ibig sabihin, 1 o 2 oras na nasasayang sa paglilinis ng lambat imbes na pangingisda. Yung kapabayaan natin, naaapektuhan ng iba. Bilang scientist din, nabigyan ako ng pagkakataon na pumunta sa pinakamalalim na parte ng Pilipinas, ang Emden Deep Mga sa Philippine Pilipino, Trench. ito po ang Emden Deep, atin ito. Noong nasa pinakamalalim na ako ng parte ng Pilipinas, nararamdaman ko yung pribilehiyo na marating isang lugar na sa ngalan at kabahagi ng mahigit sa 100 Pilipino. Noong nakaahon ako mula sa kailaliman, hindi ko inasahan yung pagtanggap ng sambayanan sa kwento. Doon ko naramdaman lalo na bilang isang scientist dito sa Pilipinas, hindi ko na lang yun kwento. Kwento yun ng bawat Pilipinong naniniwala sa bayan, bawat Pilipinong nananaginip para sa isang masaganang kinabukasan. Ang nakakalungkot lang, pagdating namin sa pinakamailalim na parte ng Pilipinas, ito yung nakita namin. Plastics dito, plastics doon. Isipin nyo, 10,100 meters ang lalim ng Emden Deep. Mahigit sa 10 kilometro. Pero ang una naming nadatnan, basura. Kapag ang dagat ang pinangalagaan, lahat tayo makikinabang. Pero kapag kalikasan ang nagdamot, hindi rin tayo pantay-pantay na naapektuhan. Higit na apektado ang mga mangingisda. Sila kasi yung araw-araw na lumalabas at diretsyong nakadepende ang buhay sa dagat. Responsibilidad nating pangalagaan ang isa't isa. At kasama dito ay ang pangangalaga sa kalikasan at karagatan na nagpapakain sa atin. Kung tutuusin, sa dami ng likas yaman ng Pilipinas mula sa kabundukan hanggang karagatan, hindi dapat mahirap ang mga Pilipino. Lalo na ang mga mangingisda at magsasaka. Pero may ilan kasi na yumayaman dahil gahaman at pinagnanakawan nila tayo. Kaya sa lahat po ng mga mangingisda at magsasaka na naririto, maraming salamat po sa pagpapakain sa sambayan ng Pilipino. Kayo po ang tunay na ehemplo ng mamamayang Pilipino. Hindi ang mga kurakot ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. At tayo mga pinag-aral ng mamamayan, responsibilidad nating tumayo para sa walang lakas, walang boses at sa mga taong pinagnanakawan ng kinabukasan. Huwag sana kayong tumahimik. Nung naging scientist ako at faculty sa UP, dahil dinidikta ng sistema para ma-promote at ma-tenure, ang iniisip ko ay makakuha ng maraming grants, makapag-publish ng maraming scientific articles, makapag-graduate ng maraming estudyante, magkaroon ng maraming citations. Pero yung pakikisalamuha ko sa mga mangingisda, ang nagpaalala sa akin na may mas mahalaga pa kaysa sa pansariling layunin. Hindi lang dapat output ang binibilang, kundi dapat tinitingnan ng outcome. Sa bansang naghihirap, ang siyensya ay dapat tumatagos, lumalabas, at nakakaabot sa sambayanang nangangailangan sa kanya. Kaya nga naidagdag ang serbisyo pagkatapos ng husay at dangal. Dahil may mga bagay na mas malaki kaysa sa atin.
May mga hangarin na mas malaki pa sa pansariling layunin. At yan mismo ang dahilan kung bakit nandito pa rin ang mga propesor ninyo. May mga pagkakataon sila ng mga ibang bayan at doon magsilbi, pero pinili lang dito manatili. Kaya hindi question ang puso. Kahit na butas na ang bulsa, andito pa rin sila. Sigurado ako napapaisip ang marami sa mga propesor ninyo ngayon. Bakit nga ba ako nagtatagal dito sa Pilipinas? Ang hirap talagang mahalin ng Pilipinas. Pero yun nga ang sarap ding mahalin ng Pilipinas. Kaya palakpakan natin po ang mga guro at propesor ninyo na nandito. Ma'am, sir, maraming salamat po sa serbisyo ninyo sa bayan. Pagpupugay po sa inyong lahat. At tingin ko, ito rin yung pagkakaiba ng mga Pilipinong sayantipiko na pinili dito maglingkod sa Pilipinas. Nung natapos ako ng PhD sa Canada, hindi pa talaga ako desidido na uuwi ako ng Pilipinas. Alam ko ang problema sa research sa bansa. Na-offeran ako ng postdocs na trabaho sa Germany. Ito siguro yung pinapangarap ng marami, yung mabuhay at makapagtrabaho sa ibang bansa, masagana, malaking sahod, walang problema sa grants, maginhawang buhay. Hindi ka pa doon sasabihan ng baliw na baliw ka sa research. Pero bago ako dumiretso ng Germany, umuwi muna ako ng Pilipinas noong 2017 para magbakasyon sa bayan ko, sa Brooks Point, sa Timog, Palawan. Isang umaga, naglalakad ako sa beach, nakasalubong ko ang isang grupo ng mga bata. Naglalaro sila ng napadpad ng mga seaweeds. Ito yung kulay brown na mabaho na makikita nyo sa dalampasigan. Tapos may isang bata na bigla na lang lumapit sa akin. Sabi niya, Kya, alam mo kung ano to? Siyempre natuwa ako, pabibo, pasikat, doon nag-explain. Yung tanong ng bata, mula doon sa seaweed, naging sunod-sunod. Curious talaga sila. Nauwi yung kwentuhan sa mga plankton, sa corals, sa climate change, global warming, kung ano-ano pa. Kinuwento ko na rin kung anong ginagawa ko, anong profesyon ko, anong trabaho ko bilang scientist. Bago kami maghiwa-hiwalay, nabigyan ako ng mga bata ng bagong pangalan. Sabi nila, para ka palang doktor. Ako daw si Doc, doktor ng dagat. Ang isa sa kanila, nagsabi sa akin, Doc, gusto kong maging scientist din paglaki ko. Gusto kong mas malaman pa yung dagat. Kinabukasan, nasa palengke ako, may lumapit na manang sa akin. Siya daw yung nanay ng isa sa mga bata. Oo, nakilala ako ni Manang kasi 'di ba sa probinsya usong-uso ang tarpaulin. So yung mukha ko nasa maraming tarpaulin. Sabi niya sa akin, Dok, nakausap ka raw nung anak ko. Naku, nagkukwento, hindi ako pinatulog hanggang 2:00 ng umaga. Ang daming tanong. Nagtatanong siya kung paano siya magiging doktor. Doktor ng dagat, tulad mo. Wala naman kaming pambayad sa kolehiyo. Sinabi ko sa kanya na maraming scholarship, mag-aral lang siyang mabuti, na pwedeng mangyari. Hinawakan ako sa kamay ng manang. Sabi niya sa akin, Naku, nakaka-proud ka talaga. Bibihira yung ganyan. Hindi ko kilala si Manang, pero masaya siya para sa akin. Sabi ko, Nay, libre naman po mangarap. Pero sabi niya, Naku, Dok, yung mangarap, libre. Yung tumupad ng mga pangarap, mahal. Mangingisda lang po ang asawa ko. Tumatak yun sa akin. Noong araw na yun, nagbago yung pananaw ko sa buhay. Nagbago yung pagtingin ko sa mga bagay-bagay. Na-realize ko na yung pangarap ko pala, hindi ko lang pangarap. Pangarap din siya ng mga nasa paligid ko. Pangarap siya ng komunidad kung saan ako nagmula. Kailangan lang minsan makita nila na posible, na pwedeng mangyari. Noong araw na yon, bumuo yung loob ko. Sabi ko, mananatili ako sa Pilipinas. Kung kaya kong magkumbinsi ng isang bata na mangarap muli, sapat ng dahilan yon para manatili. Sa paglabas niyo ng universidad, walang mali na isipin at magsipag para sa pagpapaunlad ng pamilya at pagpapaginhawa ng buhay. Pero alalahanin ninyo na sa lahat ng tagumpay niyo sa buhay, hindi niyo ito nagawa ng mag-isa. Sana sa punto na yon maalala ninyo yung mga taong tumulong sa inyo, yung komunidad kung saan kayo nagmula, yung bayan kung saan kayo nanggaling, yung sambayanang Pilipino na nag-ambag sa inyong hangarin.
80 taon na ang nakakalipas simula nung umalis ako ng UP Baguio. Marami nang nagbago sa akin. Yung ex-girlfriend ko noon na taga UP Baguio, wife ko na ngayon. Marami nang nagbago sa bansa, sa mundo. Pero sa loob ng 80 taon na yon, marami rin ang hindi nagbago. Paulit-ulit na trapong politika, siklo ng korupsyon, at kwento ng bayang pinagnanakawan at naghihirap. Paulit-ulit. Paulit-ulit din tayong nagpapaalala sa mga scholar ng bayan. Ang nakakalungkot, marami sa mga nandarambong at taksil sa sambayanan ay mga kapwa rin natin scholar ng bayan. Kaya kailanman, hindi ang diploma sa UP ang sukatan ng pagkatao mo. Ang sukatan ng tagumpay ng pagiging tao ay ang pagpapakatao. Hindi kailanman lisensya ang UP diploma para maliit at manapak ng iba. Napakarami ng ambag ng UP Baguio sa bayan at sa mundo. Kahit sa ang sulok ng bansa at ng mundo kayo pumunta, may taga-UP Baguio na isinasabuhay ang aral ng universidad. Patunay sila na hindi ninyo kailangan na maging pinakamayaman, hindi ninyo kailangan na maging pinakamagaling para makatulong sa iba. Kailangan nyo lang maging mabuti at maging patas. Sa mundong puno ng kabalintunaan at kasakiman, gamitin sana ninyo ang edukasyon ninyo sa UP ng tama. Sana maging dahilan din kayo para mangarap muli yung iba para sa sarili nila. Sana maging dahilan kayo para maabot ng iba yung pangarap nila. Sana mangarap din kayo para sa isang Pilipinas na maunlad, mapayapa at may hustisya. Pagpupugay Batch 2026. Lagi at lagi para sa bayan. Maraming salamat. Maraming salamat, Doc. Welcome home sa iyong tahanan, ang UP at ang Baguio. Dr. Dea Florence L. Onda, University of the Philippines, Marine Science Institute. Para handugan tayo ng isang natatanging pagtatanghal, palakpakan po nating muli ang Tinig Amyanan. Tinig Amyanan would like to dedicate this song to our parents and our guardians, especially those who fiercely push us to do what is right and to challenge and fight against oppressive systems, especially when those systems were supposed to be protecting us in the first place. You make us shine.
upang kilalanin ang mga naging katuwang ng ating mga iskolar. Ang pagkilala sa mga naggawad at nakatanggap ng scholarship ay isa sa gawa ng direktor para sa gawaing pangmag-aaral, Kawaksing Profesor Rosel Balmores Paulino. Kasama ang Office of Scholarship and Financial Assistance na pinamumunuan ni Ma'am Grace Tovera, nais ng Office of Student Affairs kunin ang sandaling ito upang ipahayag ang aming pasasalamat sa aming mga sponsors at grantors ng scholarship at kilalanin ang mga tumanggap ng scholarship na kabilang sa UP Baguio Graduating Class of 2026. Nais din namin kilalanin ang presensya ng mga kinatawan para sa mga scholarships na ito. Ilan po yata sa mga nag-confirm, banggitin ko lang po, ay yung Beta Gamma Phi Scholarship. Okay? At I think meron pa pong ilan na baka hindi ko mabanggit, pero mababanggit po natin sila mamaya. Okay. Para po sa UP Presidential Scholarship Awardees, maaari pong tumayo yung mga estudyante kung nandito sila ngayong araw. Ayan po. Next ay ang UPAA in British Columbia Scholarship. Ang UP Alumni Quesada Fulgado and Friends Scholarship. Ang Dr. Patrick and Melissa Gonzalez Foundation Scholarship. Ang Beta Gamma Phi Scholarship Awardees. Ang CHED CCAP, ito yung Scholarships for Instructors Knowledge Advancement Program. Ang CHED Tertiary Education Subsidy Grant. Ang CHED Tulong Dunong Program under the Tertiary Education Subsidy Grant. At ang malaking bahagi po ng ating mga graduating class ay mga DOST awardees. Meron pa isa. Para magbigay ng parangal sa mga magulang, tinatawagan natin si Ginoong Daniel V. Bona, Batsilier sa sining ng Agham Panlipunan, magna cum laude. To our esteemed administrators, faculty members, guests, the graduating class of 2026, and most importantly, to the people who stood by us and walked this journey with us, our families, our parents, and our loved ones, na imbag na bigat tayo amin. Good morning. Let me start by borrowing a quote from Sir Isaac Newton, which says, "If I have seen farther, it is by standing on the shoulders of giants." When we first entered UP, we were self-conscious to the point of believing that people thought that we were the smartest kids to have ever walked through a university. However,
We were wrong to believe this, because if there's something UP is exceptionally good at, it is to humble people. Kala natin matalino na tayo. We all share those memories of late night deciphering impossible equations, running statistical analysis, making sense of 100 pages reading, only to feel completely lost on examination day. There were moments when we doubted ourselves, questioned whether we belonged here, and wondered if we would ever make it to this day. Why am I reminding you of this on a day of celebration? It is to simply say that it would have been nearly impossible for us to survive this institution without the help of the people that matters most to us. We did not reach this finish line alone. And if there's one Ilocano word that we ought to learn from this Northern Haven, let that word be agyaman kami. It is a word that conveys profound gratitude. It is the deep acknowledgement that what we have built was not built with our handiworks alone, but the outcome of familiar hands that reach out to us, or that we have reached out to for help, for guidance, or for inspiration. So today, we say to them, agyaman kami. Kaya sa ating mga magulang na hindi, o mga tumayong magulang, na hindi ininda ang init ng bukid o ng kalsada, sa mahabang panahon ng pangungulila sa ibang bansa, at sa lahat ng inyong ginawa para matustusan ang ay mga pangangailangan, agyaman kami. To our loved ones who constantly looked after our well-being, made sure, at the very least, that our sanity remained intact when deadlines were piling up, agyaman kami. To that one friend who was thoughtful enough to lend us money when our wallets were emptied, who shared our notes or who shared notes when we missed a class, or simply sat with us when things become overwhelming, agyaman kami. To our friends, org mates, church mates, and everyone who became our family away from home, thank you for providing warmth in the cold breeze of Baguio, and for making our stay here not just bearable, but deeply meaningful. And lastly, we just want to thank God for placing the right people in our lives and for making all things possible for us. The acknowledgement that we needed other people to succeed in this journey doesn't make us less intelligent or less capable. Because I believe that it takes a whole lot of intelligence and hard work to make it through this university. But our journey in UP reminds us time and again that intelligence alone is not enough. Hard work alone is not enough. It took a village in order for us to reach this milestone. And as we wear our sablay today, we are given the perfect vantage point to look back at the giants who carried us. And this I plead with you. May this spirit of gratitude translate to our service to the people that carried us here, to the Filipino people, to our parents, to our loved ones. Dahil bilang scholar ng bayan, our gratitude cannot merely be a passive feeling. It cannot begin and end with a simple thank you post or speech on Facebook. As graduates of the University of the Philippines, we have been uniquely trained to diagnose the illnesses of the social and the natural world. We know exactly where the system fails. We know where the marginalized are left behind. Therefore, we do not have the luxury of ignorance. We do not have the privilege of looking away. The true meaning of dangal at husay, honor and excellence, is not measured by the Latin honors we carry or the corporate ladders we climb. True excellence is collective. Honor is keeping your integrity intact when convenience demands you to sell it. Hayaan po nating makita ang ating pasasalamat sa ating pagsisilbi, sa ating pamilya, sa ating komunidad na may buong dangal at kahusayan. And with hearts full of gratitude, we cannot help but say, agyaman kami. Shukran, maraming salamat po.
Isa sa mga tampok na bahagi ng baccalaureate ay ang paghahandog ng alaala para sa mga magulang, kapatid, kamag-anak at mamahal sa buhay na mga magsisipagtapos. Para sa orihinal na awiting duyan na isinulat ni Profesor Arellano A. Colongon Jr., narito si Ginoong Don Juanito C. Escobar. Sound check. Inaanyayaan ko ang mga magsisipagtapos na tumayo. Ano ba pasasalamatan ang aking mahal na magulang? Di sapat ang mga katagal sa lahat ng mga paghihirap. Sa araw na ito ay nais kong sabihin, marapat kayong dakilain sa lahat ng inyong paggabay, paglambing. Ang awit na ito'y alay namin. Kayo ama't ina ang aking tuwian, sa akin ay naghele mula pagsilang hanggang sa paglaki. Tiyaring himlayan, sa tuwing pagsubok ay hindi makayanan. Kayo ama't ina ang aking duyan, laging mayroong pangakong di ba bayaan, at sisikapin kong maging singtibay pagdating ng araw na kailangan ninyo ng duyan. Sa araw na ito ay nais kong sabihin, marapat kayong dakilain sa lahat ng inyong pagkabay, paglambing. Ang awit na ito'y alay namin. Kayo ama't ina aking tuwian, sa akin ay naghele mula silang hanggang sa paglaki. Siyang himlayan, sa tuwing pagsubok ay hindi makayanan. Kayo ama't ina ang aking tuwian, laging mayroong pangakong di ba bayaan, at sisikapin ko maging singtibay
pasasalamatan ang aking mahal na magulang. Di sapat ang mga kataga sa lahat ng mga paghihirap. Sa araw na ito'y nais kong sabihin, marapat kayong dakilain sa lahat ng inyong paggabay, paglambing. Ang awit na ito'y alay namin. Kayo ama't ina ang aking duyan, sa akin ay naghele mula pagsilang hanggang sa paglaki. Siya ring himlayan sa tuwing pagsubok ay hindi makayanan. Kayo ama't ina ang aking duyan, laging mayroong pangakong di ba bayaan, at sisikapin ko maging singtibay. Pagdating ng araw na kailangan ninyo ng duyan. Kayo ama't ina ang aking duyan, sa akin ay naghele mula pagsilang hanggang sa paglaki. Siya ring himlayan sa tuwing pagsubok ay hindi makayanan. Kayo ama ang aking duyan, laging mayroong pangakong di ba bayaan, at sisikapin ko maging singtibay. Pagdating ng araw na kailangan ninyo ng duyan. Isang mas malakas na palakpakan para sa mga taong tumulong sa ating mabuo at simulan ang ating mga pangarap. Tinatawagan natin ang mga magsisipagtapos. Maaari pong bumalik na tayo sa ating mga upuan at maupo. Para ipakilala ang kinatawan ng mga magulang, inaanyayahan natin si Cyrus Kale S. Abiera, Batsiyer sa agham ng pangkomputer, magna cum laude. To the parents, staff, faculty, family, and my fellow graduates, good morning. I am here to introduce all of you to the last speaker for this morning's baccalaureate, but I doubt that any amount of descriptors would truly be sufficient to explain who she is and why I am proud to have her speak on behalf of the parents and family here today. So instead, I am going to tell you a little bit about how I was raised and how that helped me make me the person that I am today. Independence has always been a consistent thing with my life.
This is likely because my mother might have noticed that from a very young age, I hated it when people would tell me what I can and can't do. So she rarely ever did. She had always given me the freedom to discover and explore things on my own. I had gotten so used to this lifestyle that I used to get taken aback whenever I would hear about how strict some other parents were with their children. But the older that I get, and the more that I look back on what me and the other people I knew growing up were like, the more I start to think that maybe it's my parents who are the crazy ones for giving me so much freedom to do whatever I wanted. But this freedom also ended up shaping how I manage my life, in that, as simple as it sounds, I got quite used to making my own decisions. They wouldn't always be good decisions, mind you, but they were always mine. Mine to reap the rewards for, mine to bear the consequences of, and mine to take responsibility for. It is that sense of responsibility that has empowered me to carve out and shape my own life and pursue the things that I want. And I owe it all to the two people in my life who are brave enough to give me the freedom to learn what that responsibility truly is. With that being said, it is with great honor that I introduce the next speaker for this baccalaureate to speak on the experience of raising a UP student. She is an earnest woman who is as wise as she is free-spirited, a role model and a friend to many, and she, alongside my father, are the people who have given me the privilege of shaping my own life. So please join me in giving a warm welcome to my mother, Concepcion S. Abiera. Thank you. You may have your seat. Thank you. The destined University officials, Chancellor, and most importantly, brilliant graduates of the University of the Philippines, Baguio, class of 2026, a joyous day. Today is a profound celebration as I look at this huge crowd of students ready to graduate. I feel an overwhelming sense of pride, relief, and deep gratitude. We finally made it. Everyone knows that in UP, you are not only taught with your chosen courses, you are also molded into critical thinkers. We watch you speak for what is right and carry the responsibility of being the scholar ng bayan with honor and excellence. You may not have noticed it, but we, your parents and guardians, have been your silent witnesses every step of the way. This day is also a shared victory with my fellow parents, guardians, and families. Parents know that behind every graduate is a support system that quietly made sacrifices along the way. We adjusted to changing academic schedules, navigated the challenges of blended learning, and worried through every obstacles our children faced. Yet, beneath all those sacrifices was something even more important. That's the trust and the love. As parents, we loved our children and supported their dreams, even when we did not always understand the path they chose. We trusted them when they left home early and came back late. We trusted them when they made their own decisions. We trusted them when they made their mistakes and learn from it, and to grow into the people they were meant to become. Thank you, dear graduates, for trusting us to guide and encourage you, even when it sometimes came with a little bit of worry. Thank you for believing every reminder and tolerating
every late night messages asking, "Anak, nasaan ka na?" Understand that this came from a place of love. The journey that brought us here was possible because that trust and love flowed both ways. As parent, I definitely felt the pressure during the last year. We tried our best to understand the Gen Z mindset despite our Gen X or the millennial ways of thinking. And let us admit that one of our biggest concerns was when there were days or nights our children were not at home, even when there seemed to be no classes. We could do nothing but trust that they know that what they were doing and wait for them to return safely. Every time they walked through the door, we would quietly say, "Thank you, Lord." When asked, "Org," is always their reply. This happened again and again until we realized that this is UP life. I would say that this is one of the greatest lessons of parenthood. There comes a point when love means learning to let go, and trust means believing that the values we have taught our children will guide them when we are not anymore beside them. We always wanted what is best for you, and today, seeing all of you here, every sacrifice, every sleepless nights, every worry, and every prayer has been really worth it. To our dear graduates, take a bit of time to hug your parents or guardians and say, "Thank you." Their love, support, sacrifices, and unwavering faith has been a significant part of your success. And from us parents, please do not get upset or be patient when we ask for help with our cell phones or with our computers. That hurts. And yes, we are still learning. Mga anak, your UP diploma is both a privilege and a responsibility. UP has prepared you not only for a career, but for a life of purpose and service. Remember to carry the values that this university has instilled in you. Ikaw ang pag-asa ng bayan. And so remember the trust and the love that brought you here. Carry those same values into your workplaces and to your future families as well. The world is waiting for your brand of service and leadership. Congratulations, University of the Philippines, Baguio, Class of 2026. To God be the glory. Maraming salamat, Ginang Concepcion S. Abiera. At dito po nagtatapos ang baccalaureate program. Muli palakpakan natin ang ating mga magsisipagtapos, ang bawat isa at ang ating mga sarili. Magkita-kita po tayo mamayang hapon dito sa Baguio Convention and Cultural Center para sa pagtatapos 2026 ng Universidad ng Pilipinas, Baguio. Ako po si Dennis Gutierrez, ang inyong lingkod. Isang magandang umaga.